Nanay, Shuli, ano ang gagawin mo? bakit mo ginawa iyon? Guro, gusto ko ring maging gambling god. Nanay, tara. Ming, mabuhay ka. Ipaghiganti mo ang pamilya Fang. Guro, magpahinga ka na. Wag. Fang Ming, mabuhay ka at ipaghiganti mo ang pamilya Fang. Sunod ka na. Kung hindi dahil kay Ate Hong noon, malamang patay na ako sa kalye. Binigyan ako ng pagkakataong mabuhay ng langit para ako ang maghihiganti. Xu Li. Hayop ka! Papatayin kita. Pa, tingnan mo, nagtagumpay ako. Ang libu-libong pamamaraan ng panlilinlang sa sugal, lahat ay gumagamit ng paraan ng pagtatago ng katotohanan upang makamit ang pagpapalit ng kalagayan. Bilang isang manloloko sa sugal, ang mga gamit sa pagsusugal ay sandata rin namin. Kapag kaya mo nang gawin ang mabigat ng magaan at magbago ayon sa kalooban, saka ka palang makakapagtapos. Pero ang gusto ng iyong ama, gamitin mo ang iyong kakayahan sa panlilinlang upang iligtas ang mga nalulung sa sugal at gawin ang tama. Pa, ma, tiyak na ipaghihiganti ko kayo. Pagkatapos kong maghiganti, gagawin ko ang tama. Fang Ming, pagkatapos ng 10 minuto, kung hindi kita makita sa paliguan, mag-impake ka na at umalis ka. Magtrabaho ka ng maayos. Fang Ming, ang yabang mo naman. Dapat ay narito ka na bago pa kita tawagan. Sa paningin mo, wala na ba akong halaga bilang manager? Huwag kang magalit, Amo Rui. Si Fang Ming ay nasa ilalim ng proteksyon ni Ate Hong. Paano niya tayo papansinin? Isang lalaking umaasa lang sa babae. Kapag wala si Ate Hong, ano ka ba? Mag-apologize ka na kay Amo Rui. Kayo ang gustong sumipsip sa kanya. Huwag mo akong idamay. Fang Ming, tapos na ang magandang buhay mo. Si Ate Hong mismo ay nahihirapan na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Anong nangyari kay Ate Hong? Mukhang hindi mo pa alam. Si Ate Hong, natalo ng malaki kay Master Joe. Malamang mamaya, kailangan niyang samahan ang 3 sa grupo ni Master Joe. Anong ginagawa mo? Walang kwenta. Gusto mong sirain ang plano ni Master Joe? Umalis ka sa harap ko. Gusto niyo bang mamatay? Hayaan mo siyang umalis. Amo Rui, papasok yang loko-lokong yan at sasabotahehin ang plano ni Master Joe. Anong gagawin natin? Isang walang kwenta, anong magagawa niya? Gusto kong makita kung paano siya mamamatay. Dahil kinainisan niya si Master Joe. Hongjae, sa araw na ito, natalo ka na ng mahigit sa 50,000. Baka dapat ito lang muna ngayon. Oo nga, Hongjae. Bayaran mo na ang utang mo. Bigyan mo ako ng 1 oras. 1 oras lang. Siguradong makabawi ako. Siya, bayaran mo ang utang mo. Kung gusto mong maglaro pa ng ilang beses, kasama mo kami. Tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi ka ba magbabayad? Kung gusto mong umutang, pwede. Ngayong gabi, maglingkod ka sa amin. Magbibigay kami ng palugit. Ano pa ang hinihintay? Mas masaya siya kaysa sa mga baraha. Pinabalaan ko kayo. Huwag kayong gumawa ng kalokohan. Ano ginagawa ninyo? Bitawan siya. Ano ka ba? Umalis ka na agad. Fang Ming, wala kang kinalaman dito. Umalis ka. Pumasok ka lang basta. Aalis ka lang basta. Para bang bahay mo ito? Handa ba kayong makipagsugal sa akin? Kapag natalo ako, bibigyan ko kayo ng 1,000,000 pesos, bawat isa. Kapag nanalo ako, utang ni Hongjae ay mawawala. Umalis kayo sa malayo. Gusto mong maging bayani?
Tignan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba? Fang Ming, huwag kang magpakabaliw. Wala tayong 3 milyon. Walang problema. Mananalo ako. Ako ang lalaking magiging hari ng pagsusugal. Ikaw, gustong maging hari ng pagsusugal? Hongje, may malaking tao dito sa lugar mo. Bata, pwede kang tumaya para sa Hongje. Pero dapat may dagdag na taya. Anong gusto mong ipusta? Kung ikaw ang mananalo, lahat ng pera sa mesa ay sayo. Pero kung ikaw ang matalo, kukunin ko ang isang kamay mo. Tapos, si Ate Hong ang sasamahan naming magsaya. Sige, kung ikaw ang matalo, kukunin ko ang 2 mata mong aso. Ang tapang mo bata. Tingnan natin kung paano ka luluhod at magmamakaawa mamaya. Maglabas ka na ng karta, dealer. Sasabihin ko sa'yo, ako ay nakapag-ting na. Swabe, ako rin ay nakapag-ting na. Ikaw, Kuya Zo? Sakto lang. Medyo nakapag-ting na rin. Pag-isipan mong mabuti. Baka isang tira, 3 ang tumama. Tanong ko sa'yo, ano ang paglipat ng bundok at pag-alis ng burol? Ang paglipat ng bundok at pag-alis ng burol ay nakasalalay sa bilis. Sa bilis ng kidlat, upang makamit ang pagpapalit ng araw. Mabuti. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Sanayin mo hanggang sa walang makakita. Pasensya na. Mukhang maswerte ako ng kaunti. Tinhu. Shi San Yao. Perpektong kamay. 13 orphans. Ano? Imposible. Mandaraya ka. May ebidensya ka ba? Kung wala, ang mga matang ito mo, akin na. Paano mo nagawa yon? Mas mabilis ka pa sa pagpapalit ng kaming 3. Kung ganoon, inamin niyong mandaraya kayo? Hoy! Ikaw! Sinisira mo ang plano namin. Mga tol, sugod! Alin kaya sa mga mata mo ang uunahin ko? Huwag kang maglakas loob. Ang kuya ko ay ang kilalang-kilalang si Gui Liuji ng Underground Casino. Ano naman kung si Gui Liuji? Kapag nakaupo ka na sa lamesa, dapat sumunod ka sa mga patakaran. Ang kuya ko, tao yon ng gambling god. Kung ipipilit mong saktan ako, kalaban mo na ang gambling god. Sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay hanggang mamayang gabi. Ksuli, siya nga ang hinahanap ko. Mamayang gabi, sa'yo muna ako magsisimula. Tigilan mo yan. Tumigil ka! Tao Je, tulungan mo ako. Gusto niyang saktan ang mata ko. Tao Ye. Bata, magbigay ka ng pagkakataon. Huwag kang maging masyadong marahas. Anong gusto mo? Bigyan mo ako ng respeto. Pakawalan mo siya. Pwede kitang i-treat sa pagkain. Ang mata niya ay hindi sumusunod. Dapat may magturo sa kanya. Ano ang dapat tingnan? Ano ang hindi dapat tingnan? Huwag kang maglakas loob. Si, bata. Madilim at madulas ang daan. Mag-ingat ka sa susunod. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka! Naku, natakot ako. Kanina, muntik na. Hongji, tinubos mo ang buhay ko. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Lee, Alam mo ba, anong klaseng tao si Tao Je? Nagkagulo tayo ngayon. Liu Ye, nagdesisyon ka na ba? Kapag sumali ka sa pamilya siya, dagdagan ko ng 50 million. huwag kang magmadali. Binibining siya. Hintayin mo munang maresolba ko ang batang ito. Oy, Ate, tulungan mo ako agad. Ako si Xiaoqi.
Ikaw ang ate ni Xiaoqi, tama? Nagpustahan siya dito sa amin. Nagkautang ng 5 milyon. Kung hindi niya bayaran, bago mag-12 ngayong gabi. Magkakasundo kami sa paraan. Huwag ninyo siyang saktan. Oy. 5 milyon? Saan ko kukunin ang 5 milyon? Mga kasama, ano ang gagawin sa hindi nagbabayad ng utang? Putulin ang kamay, tapos tanggalin ang ilang bahagi ng katawan niya. Wag, Ginoong Liu! Siguro pwede. Pwede naming kidnap ang ate ko. Maganda siya. Tiyak makakakuha tayo ng malaking pera. Napakaganda ng pagmamahal ng magkapatid. Halika, hawakan ang kamay niya. Putulin ang isang daliri bilang interes. Tigilan! Ano ka? Siya. Tigilan mo yan. Sino ka? Shaki, ayos ka lang ba? Ate, dumating ka na rin para iligtas ako. Ate, Fang Ming, kung maililigtas mo ako dito, papakasalan kita sa ate ko. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Ginoong Liu, ang demonyo ng sugalan. Pwede bang bigyan ninyo ako ng karangalan na makipaglaro sa inyo? Hoy, bata! Sa tingin ko, gusto mong manalo ng pera sa akin para bayaran ang utang nitong batang to? Ano? Ang bantog na Ginoong Liu? Natatakot ka bang matalo? Bata, alam ng lahat sa mundo na kung wala kang ₱1,000,000 na puhunan, hindi maglalaro si Ginoong Liu. Kung gusto mong makipaglaro kay Ginoong Liu, kaya mo ba? Pauutangin ko siya. Gusto kong makita kung ano ang kaya niya. Salamat, binibining siya. Babayaran ko ito ng doble, Fang Ming. Binibining siya. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ginoong Liu, nainip na ako sa buong araw dito. Pwede bang maghanap ng kasiyahan? Si. Kung masaya ang binibining siya, sasamahan ko siyang maglaro ng ilang round. Kuya Liu, binulag ng batang to si Zhou Fu. Ang tapang mo, hinamak mo ako. Ang tao ni demonyong anim ang daliri. Gusto mong mamatay. Sumunod sa resulta ng pustahan. Tinutupad ko lang ang pustahan niya. May problema ba? Ganoon ba? Natalo si Zhou Fu. Pero walang kwenta. Sumunod sa resulta ng pustahan. Hindot ka pa, nagtatangka kang umiwas. Halos naipahiya ako sa harap ni Miss Xia. Talagang matino si Liu Ye. Isa-isa ang usapan. Kahit gaano ka walang kwenta si Zhou Fu, tao ko siya. Kung tinanggal mo ang mata niya, parang sinampal mo ako. Ano ang gusto mong gawin, Liu Ye? Isang laban lang para magdesisyon. Kung manalo ka, tapos na ang lahat. Kung matalo ka, kukunin ko ang buhay mo. Hindi patas iyan, Liu Ye. Ano ang gusto mo? Kung matalo ako, ibibigay ko ang buhay ko. Kung manalo ako, tatawag mo ako ng Fang Ye. Ano ba ang ranggo mo? Maniniwala ka ba kung patayin ko ka ngayon? Magaling, matapang ka. Simulan na natin. Ano ang ginagawa mo, tanga? Hindi mo ba alam kung paano gumalaw ang dice? May kaya ka pala, bata. Ganito, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. At pwede kitang palampasin. Ano sa tingin mo? Hindi pa nahahayag ang dice. Ginoong Liu, sigurado ka na ba na ikaw ang mananalo? Ipapaunawa ko sa iyo kung bakit ka matatalo. 3-6. Kahit na ikaw ay 3-6 din ang ihayag, mas malaki ang punto ng dealer, kaya talo ka pa rin. Patay ka na, bata. Paumanhin po, Ginoong Liu. Mas malaki ng kaunti ang punto ko kaysa sa iyo. Ano ang sinabi mo? Ang galing mo talaga, Fang Ming. Paano mo nagawa iyon? Ginoong Liu, dayaan ang ginawa niya. Ginoong Liu, tanggapin mo ang pagkatalo. Magaling ang diskarte mo, bata. Lalo kitang hinahangaan. Sumama ka sa akin at kahit anong kondisyon ang gusto mo, ibibigay ko. Maaari rin kitang irekomenda para magkaroon ng pagkakataong makilala ang dakilang gambling god at bigla kang umangat. Ginoong Liu, ang sinasabi mo ba ay si Ginoong Shuli, ang walang talo sa buong kasino? Shuli? Kaya pala ayaw sumang-ayon ni Sixth Master dahil nakakonek siya sa gambling god.
Ang mga kondisyon ni Miss Xia ay maganda talaga, pero hindi ito makakapantay sa gambling god. Maganda ang swerte mo ngayon, boy. Ang gambling god ay darating mismo ngayong gabi. Kung susunod ka lang sa akin, makikita mo ang pagkakataong makita ang gambling god. Hoy, bumaba ka na. Ang pagkakataong makita ang gambling god ay biyaya na hindi mo makukuha kahit sa maraming buhay. Hindi ko inakala na ang Shuli na traidor sa kanyang guro ay naging gambling god. Napakalaking katatawanan talaga. Ang lakas ng loob mo. Hindi igalang ang gambling god. Naghahanap ka ng problema. Ang gambling god ay dumating na. Malugod naming tinatanggap ang gambling god. Malugod naming tinatanggap ang gambling god. Pagbati sa dakilang Diyos ng sugal. Ginoong Shu, kasalanan ko po itong lahat. Hinayaan kong istorbohin ka ng nakakainis na langaw na ito. Papalisin ko siya agad. Langaw ang tawag mo sa kanya? Ano naman ako? Ikaw naman. Siyempre, ang Diyos ng sugal na walang katulad sa buong lungsod. Matagal na tayong hindi nagkita, kapatid. Kapatid? Fang? Ang apelyido niya? Baka siya ang anak ng dating hari ng sugal na si Fang Tianzhou. Anong dating Diyos ng sugal? Isang dayang-daya lang na walang hiya. 3 taon na ang nakalipas nang makipagduelo si Fang Tianzhou kay Ginoong Qian, nahuli siyang mandaya at ayaw pang aminin. Kung hindi dahil sa amin at sa kabutihang loob ni Ginoong Shu na nagparaya sa sariling kamag-anak, sino ang mag-aakala na ganoon pala siyang tao? Diyos ng sugal, Isang araw na guro, habang buhay na ama. Kahit nagkamali ang aking guro, wala kang karapatang magchismis tungkol sa kanya. Ang pinakamalaking pagkakamali ng aking ama sa buong buhay niya ay ang pagtanggap sa iyo, isang taong walang utang na loob bilang estudyante. Ang kapal ng mukha mo! Alam ng lahat sa lungsod ng sugal na si Ginoong Shu ang pinakamapagbigay. Dapat lipulin ang buong angkan ni Fang Tianzhou dahil sa pandaraya, ngunit dahil sa kanya lamang na nagwagi sa lahat ng kasino at gamit ang pangalan ng Diyos ng sugal ay nagtamo ng pag-asa ang pamilya Fang. Kung hindi dahil doon, wala ka rito ngayon. Huwag nang magsalita pa. Kapatid, alam kong galit ka sa akin, ngunit nagkamali pa rin ang ating guro. Balang araw, naniniwala akong mauunawaan mo rin ako. Talagang mabait at mapagbigay si Ginoong Shu. Fang Ming, humingi ka na ng tawad kay Ginoong Shu. Kapatid, sa wakas lumitaw ka rin. Alam mo ba kung gaano ako kabahala sa loob ng 3 taong ito? Shuli, Dak, papatayin kita. Patayin mo ako? Ngayon, ako ang Diyos ng pagsusugal, at ikaw ay isang asong walang bahay. Anong gagamitin mo para patayin ako? Ang bibig mo lang? Dalhin ang kapatid ko. Makikipagkwentuhan ako sa kanya. sandali. Amo Shu, ngayon ay magandang araw para sa reunion ninyong magkapatid. Hindi dapat ako nakikialam. Pero 5 taon ko siyang hinanap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Ang Diyos ng pagsusugal ay mapagbigay. Sana'y tulungan mo ako. Maraming babae ang kapatid ko. Kung si Miss Xia ay nagpahayag at hindi ako sumunod, parang humahad lang sa magkasintahan. Kung ganon, pakiusap Miss Xia, alagaan mo ang kapatid ko. Magkita tayo sa tournament. Now. Walang problema, Amo Shu. Maalagaan ko siya. Walang mangyayari sa kanya. Tara na, Fang Ming. May isa pang bagay bago tayo umalis? Gui Liu Ji, hindi ba kulang pa ang amo Fang mo? Fang Ming, huwag kang magmalaki. Ang tanging taong tatawagin kong amo ay ang Diyos ng pagsusugal. Tatawag ako sa iyo ng amo? Para bang katumbas mo si Amo Shu? Katumbas? Hindi magtatagal. At siya'y ilulugmok ko. Bata, tatawag ako sa iyo ng amo. Sana'y matanggap mo. Amo Fang. Amo Shu,
Natalo lang ako sa kanya nang hindi sinasadya kaya tinawag ko siyang amo. Dapat mamatay si Fang Ming. Walang problema, tanggapin ang pagkatalo. Ang kapatid ko ay maapoy at maabilidad. Pasensya na. Hindi po. Ate Hong, hindi basta-basta titigil ang Ghost Six Fingers. Para masigurado, dalhin mo muna si Xiao Qi at umalis ka. Ano ang gagawin mo? Wala yan. Hindi niya ako kayang gawa ng anuman. At saka, nangako siya sa Shuli na alagaan ako. Wala akong magiging problema. Ibigay mo sa kanya ang mga chips, para bang hiniram mo lang sa akin. Ang mga chips ng pamilya siya ay ginagamit sa buong kasino. Paano makakapaglibot kung walang pera? Maraming salamat. Babayaran ko talaga yan. Ingat sa biyahe. Si. Uwi. Miss Shia. Kahit anong dahilan mo, utang na loob ko sa'yo. Bakit ka ganun? Napakalamig mo. Hindi mo na ako naaalala? Ikaw ay... Maglaro pa ako ng isang round. Magkakaroon na ng pera para sa buhay ng anak ko. Mag-isip-isip ka na. Huling round na yan. Taya ko lahat. Sige, taya na at huwag galawin. Tita, pwede ba akong magbukas ng card para sa'yo? Kapag natalo, akin ang pagkatalo. Kapag nanalo, lahat ay sa'yo. Tingin mo, okay ba to? Sige, bunso. Tita, talagang nahihiya ako. Talagang hindi ko gustong manalo ng pera mo. Tatlong ace. Wala na. Walang problema, ma'am. 235, tiyak na kakain ng iyong leopard. Nagdaya ka. May ebidensya ka. Hindi ganyan ang pagiging sore loser. C. Pinabastos mo ako? Batang babae? Bakit ka pa nagpapahaba ng usapan? Maganda ang babae. Mag-enjoy tayo ngayon. Hindi pwede. Mga walang kwentang baguhan. Nahuli na. Nag-aaway pa? Umalis na kayo! Hintayin mo lang ako. Ma'am, ang pagkatalo ay nagsisimula sa panalo. Ibig sabihin, una nilang pinapanalo ka para manalo ka. Knock team. Para sa huling round. Para ilagay mo lahat ng pera mo. Tapos, ubos lahat ng pera mo. Salamat, binata. Sigurado, hindi na ako maglalaro. Salamat din, batang babae. Salamat. Ay, masakit! Bitawan mo! Ganyan lang ang kakayahan mo? Umuwi na at magpahinga. Hoy! Ako si Shaying! Subukan mong sabihin ang pangalan mo. Ako si Fang Michen. Hanapin mo ako kung gusto mong maghiganti. Ikaw nga. Talagang mapagtanim ka. Talagang mapagtanim ka. Matagal ko na hinahanap ka. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Gusto ko magpakasal ka sa pamilya ko. Pakasal? Ano ba yan? Ang pamilya mo, may problema ba? Oh. Sabihin mo. Simula nang magkaroon ng problema ang pamilya mo, sumama si Shuli sa pamilya Kian. Ang pamilya Kian sa lungsod ng Sugal ay nangingibabaw na. Sa nakaraang 3 taon, patuloy silang nagpapahirap sa amin. Malapit na ang pambansang paligsahan ng Sugal. Sana matalo mo ang pamilya Kian para sa akin. Kaya pinahiram mo ako ng chips para lang makita ang kakayahan ko? Tama. Pero kahit papaano, ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw talaga. Sige, pumayag ako. Pero sa pambansang paligsahan ng Sugal, tanging mga tunay na miyembro ng pamilya ang makakasali. Kung sasali ka, kailangan mong magpakasal sa pamilya ko. Ayos. Makukuha ko ng libre ang isang magandang asawa at makakalaban ko sina Qian Feng at Shuli. Pumayag ako. Mabuti, magandang pakikipagtulungan. Qian Feng Shuli. Ang mga bagay na kinain ninyo, ibabalik ninyo lahat. Bakit mo ako dinala sa kasino ng pamilya Xia? Kamakailan may kliyente sa kasino na nakakuha ng ilang bilyon. Ang cash flow ng pamilya siya ay halos hindi na makayanan. Sana tumulong ka para sa pamilya ko.
Gusto niyo pa po ba ng karagdagang karta? Swerteng-swerte ako ngayon. Karta. Malaki ang posibilidad na masobra sa 17 points. Kung mag-cheat siya, ang pinakamahusay na paraan ay magpalit ng karta. Diretso na, buksan mo ang karta para hindi kayo magdadahilan na hindi kayo makapagbayad at sabihin na nag-cheat ako. 19 points. Hindi na kailangan. Ginoo. Kung hindi niya kinuha ang karta kanina, ang dealer ay makakakuha ng 18 points. Eksaktong mas mataas sa kanyang 17 points. Posible ba? Kilala niya ang mga karta? Nakita mo rin? May tiwala ka ba? Wala pa akong nakikita. Nagpaalarma kayo kanina. Tingnan mo ang taong ito. Pagbukas ng karta, kailangan lang ng dealer ang tulong niya. Ang layunin ay para walang maiwan na ebidensya. Ano ang gagawin? Hindi man lang nahawakan ang karta. Posible ba? May problema sa kasino? Hindi masasabi. Sa ngayon, wala akong nakikita kahit anong mali. Ano ang gagawin? Posible ba? Hayaan lang siyang ubusin ng kasino? Huwag kang mag-alala. Ako ang makikipagkita sa kanya. Ikaw rin? Hinahanap ng pamilya siya? Hindi makapaglaro. Anong klaseng kasino to? Nagbibiro lang po kayo? Blackjack. Ito ang pinakapatas na laro sa buong kasino. Normal lang na may panalo at talo. Pero para sa taong may swerte tulad nyo, ito ang una kong nakita. Napakabihira, kaya gusto kong makipaglaro sa inyo. Marunong kang magsalita. Napakaswerte ko ngayon. Pero ikaw, may pera ba? Baka mamaya, matatalo ka hanggang sa wala kang maiwan. Hindi na po ninyo yun dapat alalahanin. Ang fiancé ko, lahat ng gastos niya, ako, Xiaying, ang sasagot. Kung si Miss siya ang nagsasagot, hindi na ako magdadalawang isip. Ipamigay ang mga baraha. Maswerte pa rin ako. Huwag kang magyabang. Hindi pa alam kung sino ang magtatagumpay. Kung talagang kilala niya ang mga baraha, bakit lagi niyang tinitingnan ang kamay ng dealer? Dagdagan. Magaling. Nagpapakita ang gilas pera. May lihim na plano. Gay. Isa lang siyang kasangkapan. Ang tunay na eksperto ay ibang tao. Ang eksperto ay ibang tao. Ang misteryo ay nasa relo na ito. Anong sinasabi mo, bata? Huwag kang lumihis sa usapan. Sa mga baraha ngayon, mas mataas ang akin sa iyo. Kung hindi ka kukuha ng baraha, matatalo ka. Maganda ang relo. Saan mo nabili? Hindi mahal. Ginoo, kung gusto mo, bibigyan kita ng isa mamaya. Hindi mamaya, ngayon na. Ginoo, nagbibiro ka lang. Ang mga dealer, para kontrolin ang oras ng laro, kailangang may relo. Kaya ganito, pagkatapos ng trabaho ko, padadalhan kita, okay? Bata, talo ka na talo. Huwag mo idamay ang dealer. Tingnan lang ang relo. Bakit ka nag-aalma? Ayoko lang sa ugali mo sa sugalan. Ang pakikipagsabuatan sa dealer, ayos na ugali sa sugalan. Kung tama ang hula ko, may detektor sa relo. Nakikita ang mga baraha. Tapos, sa pamamagitan ng senyas, sinasabi sa iyo. Kaya hindi ko makita ang problema. May kasabwat pala. Mga tao. 6 na taon ka na sa pamilya siya. Paano ka trinato ng pamilya siya? Mabuti naman. Tapos magtataksil ka sa akin? Dinaya mo ang laro dito sa lugar. Ano naman kung mandaya ako? Kung hindi tayo kikilos para sa sarili natin, sino ang kikilos para sa atin? Huwag kang kikilos. Tao ako ng pamilya Qian. Ano naman ang pamilya siya? Kaya ba kayong talunin ng pamilya Qian? Hindi mo ako magagalaw. Tao na ako ng pamilya Qian ngayon. Ikaw. Hayop ka. Ano naman kung galawin kita? Hinayaan mong pinurol ang mga litid ng kamay ko? Maghintay ka lang.
Hindi ka pababayaan ng pamilya Kian kung walang tuntunin, walang maayos na pamamahala. Kahit na tao ka ng pamilya Kian, hindi ka dapat mandaya sa sugalan. Balikan mo ang pamilya Kian. Magkita na lang tayo sa paligsahan ng mga dalubhasa sa sugal. Umalis ka. Mga ginang at ginoo. Ngayong araw, ang aking pamilyang siya ay nakagambala sa inyong kasiyahan. Upang ipakita ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin, ang lahat ng gastusin dito ngayong araw ay sasagutin ng aking pamilyang siya. Chuli! Ginoo, hindi mo ba sinabi na tutulungan mo ako? Kailan ba talaga makikita ko si Xiaying? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ilang araw lang paligsahan ng mga hari ng sugal. At ako, nagpadala na ng tao sa kasino ng siya. Putulin ang cash flow nila. Kapag ang pamilya siya ay walang-wala na, hindi ba sila iyak at humingi ng tulong sa Ginoo para bigyan mo sila ng pagkakataon? Pagdating ng panahon, sila ay magiging masunurin at ibibigay sa iyo ang batang Xiaying. Hahaha, ikaw talaga ang may paraan. Ginoo, may isang bagay gusto kong sabihin sa iyo. Kahit papaano, hari ng sugal ako. Sa hinaharap, maaari bang bigyan mo ako ng konting respeto? Huwag na katulad ng dati. Shuli, nakalimutan mo ba kung paano ka naging hari ng sugal? Kung hindi ako ang pamilya Kian ang nagtakip sa iyo, sa hayop na taksil sa guro at sa lahi, hari ng sugal? Oo, malaking utang na loob ng pamilya Qian. Hindi ko kailanman makakalimutan. Shuli, tandaan mo ikaw ay aso ng aming pamilya Qian. Aso, anong respeto ang hinahanap mo? Oo, tama ang sinabi ng Ginoo. Nagkamali ako, Shuli. Patawarin mo ako, Ginoo. Ayos na. Bilang aso, dapat alam mo ang katayuan mo. Halika, tumahol ka para sa Ginoo. Sinabi kong tumahol ng 2 beses. Bakit tumahol ka ng maraming beses? Gawin mo na agad ang trabaho. Sino ka? Ginoong Fang, ang amo ko ay nagpapanyaya. Ginoong Fang, magpahinga muna kayo. Si Ginoong 18 ay darating na. Matagal kang naghintay, Ginoong Fang. Pasensya na po sa pagpapanyaya ng walang paalam. Pasensya na po sa abala. Ito ay munting tanda ng aking pasasalamat. Sana'y tanggapin mo ito. Maglaro tayo ng isang laro. Ginoong Fang, kapag nanalo ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Interesante. Titingnan ko kung ano ang gusto mong gawin. Humiwa ng baraha. Sandali lang. Hindi ko pa sinasabi ang mga patakaran. Magbabago tayo ng paraan ng paglaro. Hulaan ang halaga ng baraha ng hindi tumitingin. Tama, panalo ka. Mali, talo ka. Ginoong Fang, kahit ang detektor ay makakakita nito, malamang madali lang para sa iyo ang paghula ng baraha. Habang naghahalo siya ng karta, tinutukan ko lang siya. Alam ko ang pagkakasunod-sunod ng lahat ng karta. Binigay niya sa akin ang triple 10. Ang karta niya ay K, 9, 6 na magkakahiwalay. Sa tingin ko, mas malaki ang karta ko. Pero habang naghahalo, nakatago sa kamay niya ang 2 K. Para sa akin, halos imposible ang sitwasyon. Kapag sinabi kong mas malaki ang karta ko, siguradong papalitan niya ang karta niya ng triple K. Kapag sinabi kong mas malaki ang karta niya, siguradong hindi niya ito papalitan. Paano ko lulusutan ito? Hayaan mo akong magyosi at mag-isip. Sandali lang. Mas malaki ang karta ko. Talagang matalino ka, Mr. Fang. Gusto kong maging kaibigan mo. Pwede maging kaibigan, pero ang paraan mo ay hindi ko gusto. Sino ka? Hindi mo pa rin ako nakikilala, Mr. Fang. Ako si Xiao Shiliu. Huwag kang matakot, bata. Malakas ang tatay ko.
Ano ang pangalan mo? Ako si Xiao Shiliu. Ikaw nga. Ikaw pala. Bakit ka tinatawag na 18 Master? Hindi nagtagal pagkatapos ng pagtitipon ng dalawang pamilya noon. Umalis na ako ng bansa. Bumalik lang ako 3 taon na ang nakalipas. Para makakuha ng impormasyon, nanatili ako sa pamilya Qian. Nagpanggap bilang dealer. Hanggang sa nasa sugalan ako noon, nakita ko sina Uncle Fang at Auntie Chen. Pero malakas ang impluensya ng pamilya Qian. Hindi ko sila naisalba. Kaya pinapunta ko muna si Ginang Hong para sunduin ka. Itinago ka. Si Ginang Hong pala ay tao mo. May utang na loob ako kay Uncle Fang. Iniligtas niya ako. Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa pag-aalaga niya sa akin, wala na rin siguro ako ngayon. Kaya gusto ko ring maghiganti para kay Uncle Fang. Ang gusto mong kalabanin, si Shuli ba o ang pamilya Chen? Bagamat sumanib si Shuli sa pamilya Qian, hindi naman siya tapat sa mga nakaraang taon. Patuloy siyang kumilos ng palihim para ibagsak ang pamilya Qian. Kaya hinanap niya ako para makipagtulungan. Pero ang hindi niya alam, may koneksyon ako sa pamilya Fang. Ito marahil ang ating pagkakataon. Naniniwala ako sa iyo. Ang nangyari sa kasino ng pamilya Xia, mabilis iyan makakarating sa pamilya Qian. Alam mo rin naman, kamakailan lang, nagkita kami ni Shuli. Kung balak talaga ni Shuli na atakihin ang pamilya Qian, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa iyo. Sa buong Casino City, ang pamilyang Chen lang ang nambubuli. Walang may lakas ng loob na mangapi sa amin. Inutusan ako ng Diyos ng sugal. Napasukin ang pamilyang siya. Balak kong putulin ang daloy ng pera nila. Muntik na nga akong magtagumpay. Pero biglang, may sumulpot na lalaki na nagpakilalang nobyo ni Xia Ying. Hindi lang niya ako nahuli. Pinutol pa niya ang litid ng kamay ko. Ano? Kailan pa nagkaroon ng nobyo si Xia Ying? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Ha? Siguradong sigurado. Dumating pa mismo si Xia Ying para siya ang maggarantiya. Alam ng lahat sa Casino City na gusto ko si Xia Ying. Makakipag-agawan pa sa babae ko? Papatayin ko siya. Huminahon ka muna. Pagbalik niya, tanungin natin ng maayos. Xiao Ying, siya ba yung sinasabi mong nobyo mo sa kasino? Ano ba yan? Nag-iinarte ka. Malaking bagay ito. Bakit hindi mo kami kinonsulta? Oo nga. Kakausapin ko kayo para lang ibenta ninyo ako sa pamilyang Qian. Tingnan mo naman ang batang ito. Bihira lang na ang binata ng pamilyang Qian ay nagkagusto sa'yo. Kung magkakasal kayo, lalong aangat ang pamilya natin. Tama ba? Paano kung may nobyo ka? Paano natin i-explain sa pamilyang Qian? Ano naman kung malaman nila? Hindi talaga ako magpapakasal sa pamilyang Qian. Ang torneo ng Diyos ng Sugal. Si Fang Ming ang kakatawan sa pamilyang Xia. Anong karapatan niya para kumatawan sa pamilya natin? Kaya ba niyang tapatan si Shuli, ang Diyos ng sugal? Gagawin mo lang itong dahilan para mawasak ang pamilya natin. Sa buong Casino City, sa tingin ko wala nang iba na mas karapat-dapat kaysa sa akin. Gago! May karapatan ka bang magsalita? Mga tao, itaboy siya. Sino ang may lakas ng loob? Lumayo kayong lahat! Tito, huwag mong kalimutan. Ako ang pinuno ng pamilya Xia. Sige. Para sa isang outsider, ginagamit mo ang kapangyarihan mo bilang pinuno upang ipilit sa akin. Ang outsider ay hindi nag-iisip buong araw kung paano ako ibenta sa pamilya Qian. Aray, tingnan mo. Sige na. Lalong lumalala ang usapan. Tayo ay magkakapamilya. Hindi dapat masira ang samahan dahil sa isang outsider. Xia Ying, Tito, alam kong hindi mo gusto ang Qian Xiao. Pero hindi mo dapat basta-basta magdesisyon. Makalipas ang 3 araw, ang laban sa pamilya Qian ay napakahalaga. Hindi mo dapat basta-basta kumuha ng tao para lumaban para sa pamilya Xia. Bata, ang Gambling God Tournament, hindi basta-basta para sa mga katulad mo. Taong walang kalidad ay makakalahok. Alam ko ang iniisip mo. Magkano ang binayad niya sa iyo para gampanan ang papel na ito? Babayaran ko ng 10 beses. Ang kondisyon ay, umalis ka sa pamilya Xia. Salamat sa kabutihan mo. Xia Ying at ako ay magkaugnayan ang puso. At ang pamilya Qian, wala sa isip ko. Napakayabang ng batang ito. Hindi ka natatakot na masira ang dila sa hangin. May lakas ng loob kang makipagsapalaran sa akin? Kapag natalo ka, umalis ka agad. Bakit hindi? Mabuti, may lakas ng loob ka. 4 tayo. Maglaro tayo ng pusoy. 10,000 piso bawat isa ang puhunan. Walang limitasyon. Bata,
Kaya mo ba? Ang lahat ng gastos ni Fang Ming, ako ang sasagot. Ginamit mo ang pera ng pamilya siya para garantiyahan ang batang ito? Talagang traidor ka. Ikaw, Kapag natawar, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. E di akin na ang buhay mo. Xiaoying, ikaw ang mag-dealer. Ang mga alam mo, ako ang nagturo sa'yo. Kung maglakas loob kang bigyan siya ng magandang baraha, huwag kang magalit kung magalit ako. Huwag kang mag-alala, Tiong. Mas mabuti pang tingnan mo ang baraha mo. ₱10,000. Tataya ako ng ₱10,000. Sige, sasabay din ako. Tiyong, sa simula pa lang, malaki na ang taya mo. Paano kami makakasabay? Malaki ang baraha, malaki ang taya. Kung takot ka, huwag kang sumabay. Pitong baraha ako. Bata, may oras ka pang umatras. Pwede kitang patawarin. Tataya ako ng ₱1,000,000. Malaki ba ang tongits? Nandadaya ka. Lahat tayo nakatingin. Si Xiaoying ang nag-deal. Mahirap bang tandaan ang mga baraha? Hindi pwede. Sino sa ganitong maikling panahon makakatandaan ng lahat ng baraha? Gaano karami ang natandaan mo? Natandaan ko ang 51. Paano naging kulang ng isa? Hindi ako nagkamali. Papa, sinadya mo. Ang deck na ito ay 51 lang. Magaling. Tito, kung tama ang pagkakatanda ko, ang baraha mo ay puso 2, clover 2, at spade A. Ano? Xiaoying, ang baraha mo ay spade J, spade Q, at spade K. Mas maliit, itapon mo na. Ang susunod ay ang bagay namin ni Tito. Hindi pwede ito. Triple K lang, medyo okay. Kung gusto mong magbigay ng pera sa akin, hindi ako nag-aalangan. Sasabayan ko ang 5 million. May koneksyon ka talaga? 1,000,000 lang yan. Ako, kayang tanggapin ang pagkatalo. Di ko inakala na malakas ang loob mo, Tito. Bakit noon ang pamilya Qian pag nag-pressure sa iyo, agad-agad kang ibinenta mo, Xiaoying? Ikaw, Ito niloko mo ako. Jia Jinhua, ang punto diyan ay panloloko lang, di ba? Talaga, ikaw, Fang Ming. Fang Ming. Di ba ikaw ay miyembro ng pamilya Fang? Di ko inakala na may nakakaalala pa sa pamilya Fang. Tama, ako ang anak ni Fang Tianzhou. Mabuti. Di nga, anak ni Fang Tianzhou. Hindi lang magaling ka sa diskarte, pero matapang at maingat din. Kung ikaw ay kakatawan sa aming pamilya siya, kahit na makaharap ang pamilya Qian, ano pa ang takot? Xiaoying ikaw ay nagbigay sa amin ng malaking kontribusyon para sa pamilya siya. Tito, sobra ang pagpuri mo. Kahit na ano, ako ang pinuno ng pamilya siya. Hindi ko hahayaan ang pamilya siya na mapunta sa iba. Pero huwag mong kalimutan, noon, Fang Tianzhou ay namatay sa pamilya Qian. Kung hindi nag-intervene ang Xu Li, siya ay matagal na naglaho. Isang asong walang bahay lang siya, pero pinapahalagahan mo pa siya. Ikaw, naglakas loob kang gumawa ng aksyon sa akin? Kung may sasabihin ka pa, hindi lang ito ang mangyayari. Sige, tingnan ko nga. Ano pa ba ang gagawin mo? Tito, masyado kang madaldal. Bilang pinuno ng pamilya siya, inautos ko sa'yo mag-apologize ka sa Fang Ming. Huwag mong gamitin ang posisyon mo bilang pinuno para takot ako. Nagalit ang pamilya Qian. Sa tingin ko, ang pagiging pinuno mo paano pa magpapatuloy. Lausan, masyado kang naging bastos. Ying, ganyan ang ugali ng tito mo.
Huwag kang magalit sa kanya. Fang Ming, ang pamilya siya ay ipagkakatiwala sa iyo. Titingnan ko ang tito mo. May problema. Sino ang nobyo ni Xia Ying? Lumabas ka ngayon. Qian Zicheng? Kahit na ang pamilya Qian, ang pangunahing pamilya sa lungsod ng kasino, hindi ka dapat gumawa ng gulo sa kasino ng pamilya Xia, magulo dito. Xia Ying, lahat sa lungsod ng kasino ay alam ikaw ang babae na gusto ko, Qian Zicheng. Nobyo, ano ang nangyari? Gusto mong siraan ng pamilya Qian? Ang pamilya Qian ay sobrang pakialamero. Bukod pa, ang pagbili ng dealer sa kasino hindi pa kita pinaparusahan. Ang dealer ng pamilya Xia ay marunong. Xia Ying, mas mabuti kung mag-isip ka, huwag kang magpakapal. Ikaw ang nobyo ni Xia Ying. Hindi ka karapat-dapat makipag-agawan sa akin. Bakit hindi ka pa umaalis? Gusto mo ng pera? Sige, 10 million pesos para sa iyo. Sapat para sa buhay mo. Ang pera mo kunin mo at magpagamot. May kilala ako na magaling mga doktor para sa aso. Mairekomenda ko sa iyo. Hinahamon mo ako? Patayin siya. Qian Zicheng teritoryo ng pamilya Xia ito. Mas mabuti kung magpakumbaba ka. Sige. Sa kasino, sundin ang mga patakaran ng kasino. Kapag nanalo ako, ako ang magiging sa iyo. Kapag natalo ka, huwag kang sumunod sa Xia Ying tulad ng aso. Ano ba yan? Matatalo ako? Magsimula na tayo. Diretso lang, chikicha. Isang round lang para magdesisyon. Walang 2-3-5 na usapan, ano? Pwede. Okay. Bata, alam kong may alam ka. Hindi rin ako mahina. Kapag ginawa mo ang dayaan, puputulin ko ang kamay mo. Kapag ikaw ang nagdaya, para bang hindi ako marunong tumanggap ng pagkatalo. Ako ang panganay ng pamilya Qian. Bakit ako magdadaya? Kung ganito, bukod sa paghahati at pagbibigay ng baraha, walang dapat humawak sa baraha. Hanggang sa pagbukas ng baraha. Interesting. Halika, magbigay ng baraha. Bata, gusto mo magdagdag ng pusta? Sige, ano ang gusto mong idagdag? Naiinis ako sa sinabi mo kanina. Kapag natalo ka, bubunutin ko ang dila mo. Ayoko rin sa ngiping aso mo. Ipakita mo na ang baraha. Ang liit ng baraha. Paano na Ipakita mo rin ang baraha ko. Ipakita mo lahat! Hahaha, natalo ka. Akin na ang dila mo. Sandali. Ano, gusto mong magdaya? Ano ang dapat gawin kapag nagdaya? Nagdaya? Siyempre, putulin ang kamay. Huwag mo akong subukan. Huwag kang makialam. Nagdaya ka. Sinasabi mong nagdaya ako? Ano ang ebidensya mo? Ikaw ay miyembro din ng pamilya Qian, hindi ba? Mula nang pumasok ako, napansin kong si Qian Zicheng ay patuloy na nakatingin sa iyo at nang pumili siya ng tao, ikaw ang napili. At habang naghahalo ka ng baraha, ang pinakamalaking baraha ni Qian Zicheng, inilagay mo dito. Pinaputol mo muna ako ng baraha para siya ang magputol pabalik. Tama ba ang sinasabi ko? Ako ang panganay na anak ng pamilya Qian. May lakas ka bang saktan ako? Aray! Putulin ang kamay mo sa panloloko at ang dila mo na natalo. Iwan mo dito. Mamamatay ka. Hindi ka papatahimik ng pamilya Qian. Qian Zicheng, sa ngalan ng pamilya Qian, papatawarin kita ngayon. Sana hindi mo na ako guluhin pa. Maghintay kayo. Bakit mo pinakawalan? Malaki ang impluensya ng pamilya Qian. Si Qian Zicheng ang tanging anak ng pamilya Qian. Kapag ginawa mo siya, hindi titigil ang pamilya Qian hanggang sa kamatayan natin. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Qian, hindi ko binibigyang pansin ang pamilya Qian. Kahit ang pamilya siya ay hindi makakalaban. Sa paghihiganti ng pamilya Qian,
Hindi mo binibigyang pansin ang pamilya Chian? Alam ko ang ginagawa ko. Huwag mo akong pakialaman. Mas mag-isip ka kung paano manalo sa Gambling God Tournament. Noon, ang 800 milyong piso na kinuha ng pamilya Kian, malapit na ang Gambling God Tournament. Kailangan pa ng 300 milyong piso kung, bago ang Gambling God Tournament, hindi makakalap ng pera. Kailangan sumunod kami sa pamilya Chian. Ang pamilya Kian ay pwedeng pumunta sa kasino natin, kunin ang pera natin. Pwedeng kunin din natin ang pera nila. Pero ginawa mo, ang tainga ni Kian Zicheng. Ang mga tao sa pamilya nila sigurado, mag-iisip din. Ngayon, May paraan ako. Papa, siguradong ipaghiganti mo ako. Siya. Ang pamilya siya ay naglakas loob na apihin ka. Pagkatapos ng Gambling God Tournament, ipapasa ko sa iyo ang pamilya siya para maayos mo. ito ang sinasabi mong paraan? Ang pagbabago ng hitsura ko ay maganda, di ba? Walang nakakakilala sa akin. Wala kang pera. Ano pa ang pinagpupustahan mo? Ah, hindi. Hindi. Babayaran ko talaga. Lumayo ka sa akin. Babayaran ko talaga. Ang sugalan ng pamilya Kian ay napakadilim. Kung magkakaisa ang pamilya Kian sa lungsod ng Sugal, malamang sa Gambling City, lahat ng kasino ay magiging instrumento ng pamilya Kian para magkamal ng pera. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang pamilya Kian na magtagumpay. Oy? Ano bang iniisip mo sa lugar na ito? Kahit sino ay makakapasok. Lumabas! 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 Pupunta rin kami para maglaro. Ay, tignan mo. Ako ay nagkamali sa pagtingin sa tao, di ba? Haha, Ginoo, pasok po. Si. Ginoo, ang puntos mo ay 20. Malaki. Tanging 21 lang ang mas malaki sa iyo. Kung mas malaki, babagsak. Talaga? Kung ganon, ipusta ko lahat. Natalo ang dealer. Isang round lang, nanalo ng 50 milyon. Ginoo, napakaganda ng swerte mo ngayon, Ginoo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Ayoko na. Ayoko na. Mahal, uwi na tayo. Uwi na tayo. 50 milyon lang ang napanalunan? Bakit aalis tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi sila papayag na umalis tayo. Ginoo, huwag kang magmadali, Ginoo. Ano yon, Ginoo? Dito sa first floor, puro maliliit lang ang laro. Sa second floor, mas thrilling ang mga laro doon. Sa ganda ng swerte mo ngayon, kapag tumaas ka sa second floor, ang 50 milyon na ito, madali lang yang magdoble o triple. May ganito pang klaseng offer? Tara, Lolo, ako ngayon, gagawa ako ng malaking kalbaryo. Ginoo at Ginang, pasok po. Nandito si Kian Zicheng? Paano kung makilala niya tayo? Huwag kang mag-alala. Ang pagkukunwari ko, hindi niya talaga ako makikilala. Bakit dinala mo ang matanda dito? At may kasama pang pamilya? Para manood lang? Sixth Master. Napakaganda ng swerte ng matanda ngayon. Unang beses lang niyang sumali. Sa ground floor, isang round lang, nanalo siya ng 50 milyon. Kailan naging sapat ang 50 milyon para makasali sa laro ko? Ginoong Chian, Ginoo, nandito na po kayo. Pakikonsidera naman po. Pabayaan niyo na pong makapaglaro ng ilang beses. Pakikonsidera po. Dito nag-entertain si Ginoong Chian. 50 milyon lang yan. Hindi ba't napahiya siya niyan? Nandito ngayon si Ginoong Shiba. Hindi kita pag-iinitan. Kunin mo yung nagpapautang. Magdagdag pa siya ng 50 milyon. Hindi ba't may 50 milyon na ako? Bakit kailangan pang umutang? Ginoo, Ginoong Chian, Ginoong Shiba. Mga pangunahing tao sila sa kasino. Kung wala kang bilyon-bilyon, hindi ka makakasali sa laro nila. Bihira lang silang pumayag. Sa swerte nyo, kapag nakasali na kayo, madali lang yang pag-ipunin ng ilang beses. Magkano ba ang kailangang utangin? Hindi naman kalakihan, 50 milyon lang. 50 milyon? Hindi pa kalakihan? Kapag lumampas na, wala nang ganong pagkakataon. Matanda, kung gusto mong maglaro, maglaro ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Sinong nagsabing ayaw kong maglaro? Kunin mo yung ano, yung nagpapautang. Kunin mo. Sino po ang boss na nangangailangan ng pera? Sino po ang nangangailangan ng pera? Bulag ka ba? Akala mo ba kulang sa pera sina Ginoong Chian at Ginoong Shiba? Ay, pasensya na. Kasalanan ko po. Hindi ko po kayo nakilala. Paumanhin po sa inyong dalawa. 50 milyon.
Ginoo, unahin na natin ang usapan sa patakaran. Siya mang ibibigay, 13 ang babalik. 7 araw ang termino, doble kapag lumampas. Ang dilim dito, hindi po. Kapag nakapusta ka, may pera ka na. Kapag nanalo ka ng isang round, may pera ka na. Tama, ang mga nagpapautang dito ay mabait pa. Hindi tulad ng ibang lugar, doon talaga. Ang tubo ay tumutubo pa. Sige, ibigay mo na sa akin. Pag nanalo ako, babayaran ko kayo. Sige, naway magkamal ka ng pera. Binabati mo siyang magkamal ng pera? Paano naman ang Qian Xiao at ang 18th Master? Ay, tignan mo ang bibig ko. Naway magkamal ng pera ang lahat ng mga Ginoo. Umalis ka na! Umalis ka na agad! Halika, magsimula na. Ikaw ba ang dapat magsalita? Qian Xiao, sabihin mo kung paano maglaro. Ang matandang babae, parang nakikita ko na siya dati. Mali ang pagkakakilala mo, binata. Matanda na ako. Sige, hindi na. Nabi, mabilis, magsimula na. May utang pa ako. Matanda. Sige, dahil marami tayo, maglaro tayo ng pusoy. Liu Ji, ikaw ang mag-deal. Ang Guilyu Z ay hindi tapat. Ang pinakamaliit na baraha ang ibinigay niya sa atin. Kung ganito ang magpapatuloy, hindi magtatagal. Malulustay niya ang lahat ng pera natin. Kung nais ng langit na mapahamak ang isa, kailangan muna nitong pabalikin sa pagiging hungkag. Kung hindi natin sila bibigyan ng konting pakinabang, paano natin mahuhuli ang malaking isdang ito? 5 million. Tumaya ako. Hindi ba kayo titingin sa inyong baraha? 5 million lang yan. Naglalaro lang tayo. Ang importante ay masaya tayo. Tumaya rin ako. Doble ang taya ni Shiba Ye. Unang round pa lang. Ayokong masira ang saya ninyong lahat. Matanda? Ikaw? Hindi na rin ako titingin. Maganda ang swerte ko ngayon. Matanda na ako. Talagang mananalo ako ng malaki. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ipakita na ang baraha. Paumanhin sa inyong lahat. Ako ang dealer. Ako ang nanalo. Liu Zi, bakit hindi mo pinagbigyan si Shiba Ye? Ay, Shiba Ye. Talagang pasensya na po. Shiba Ye. Ayos lang. 10 milyon lang yan. Nawala agad ang 5 milyong ito. Ang bilis naman. Ay, matanda. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, 20 milyon ang napanalunan ko sa isang round lang. Mamaya, mananalo ka rin ng malaki. Mababawi mo rin yan. Sige, ulit tayo. 888 ba ang ibinigay sa akin? Kung gusto mong hulihin ako, huwag mong sisihin kung hindi kita palalampasin. Sa huling round, ako ang nanalo. Hindi ako nag-aalala. Taya ng 5 million. Susunod ako ng 10 million. Susunod ako ng 20 million. Ikaw, matanda? Susunod ako? Sigurado. Mukhang malaki ang cards mo. Ako, fold. Fold din ako. Susunod ako ulit ng 20 million. Matanda, ano ang sinabi ko? Dumating na ang malaking panalo. Nanalo na ako. Ulit. Tingnan ko kung gaano pa ang saya mo. Papabalik ko agad yan sa'yo. Bigyan mo sarili mo ng straight. Bigyan mo kami ng triple. Bigyan mo si Shiba Ye ng 2,000, 3,005 para kalmahan si Shiba Ye. Huwag kang susunod. Ito ang scheme niya. Huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko ang lahat. Titingnan ko ang cards ko. $20 million. Hindi ako naniniwala na ganoon ang luck ko. Taya ako ng 10 million. Hindi rin ako naniniwala na ganoon ang luck ko. Susunod ako. Sige, matanda. Ang luck ko ay sobrang taas. Susunod ako, matanda. 20 million para subukan ang cards mo. 20 milyon, tignan mo ang mga baraha mo. See ya. Konti ang pera. Ikaw na ang bahala sa susunod. Blind bet, 20 milyon. Ginoo, hindi mo man lang tiningnan ang mga baraha mo? Tignan ko nga. Kung ano ang swerte ko. Ang lakas ng loob mo, Ginoo. Sasabay ako. Matanda. Ikaw?
Sasabay ako, sigurado. Kung hindi ako sasabay, ang 20 milyon ko ay mawawala lang. Sige, kung ganon. Ipakita ang mga baraha. Dos, tres, cinco, tinalo ang triple. Ginoong Shiba, talagang kahanga-hanga ka. Matagal kang natalo. Bumalik na ang swerte mo. Matanda, umalis na tayo. Sa isang pagkakataon lang, nawala ang 60 milyon. Ano na ang gagawin natin? Ay, huwag kang mag-alala. Normal lang ang pagtalo at panalo. Tignan mo, nanalo ang matanda sa huling round. Hindi ako aalis. Ay, tama yan. Ginoong Shiba, blind bet lang sa huli. Malaki ang nakuha. Kung ako, blind bet din ako. Sige, matanda, sa round na ito, hindi ko na ito titingnan. Halika, ipagpatuloy. Malapit na. Sa round na ito, ubos na ang pera mo. Matanda, sa round na ito, sabay tayong mag-blind. Mag-blind ako ng 10 million. Sige, niloko mo ako sa blind. Binigyan mo ako ng scattered cards na 3, 5, 7. Hindi na makapaghintay. Gusto mo na akong linisin? Sumunod ako ng 20 million. Sumunod. Nag-blind. Matanda, mag-blind din ako ng 20 million para mas malaki ang panalo mo sa round na ito. Pagkatapos mong ilagay lahat ng pera, ibubuka ko na. Sumunod ng 40 million. Sumunod. Titingnan ko muna ang cards. Hoy, anong tinitingnan mo? Kasama ako sa blind. Hoy, Sisi. Subukan natin. Titingnan ko kung anong cards mo. Amo, kasama ako sa matanda sa ilang rounds ng blind. Anong sinusubukan mo? Masaya ka palang naglalaro. Ibuka mo. Sisi. Buti na lang, binigyan ko ng scattered cards ang matanda. Kahit nasubukan, hindi malaking problema. Panalo pa rin ang may mas kaunting pera. Paano ka nasubukan, Brod? Tutulungan kita, Brod. Maglalagay ako ng 80 million. Matanda, nababaliw ka. Paano kung matalo tayo? Okay lang, tutulungan ko ang Brod ko. Napakabait mo. Ituturing ko na kayong amo. Sumunod, ayokong maliitin. Binibiro mo ba ako? Pasensya, amo. Mas malaki ng kaunti sa'yo. Amo, pakita mo kung anong malaking cards mo. Hindi ko kayang tingnan. Brod, tingnan mo para sa akin. Hindi ba't kalat na baraha lang ito? Ito, paano posible? Never. Pare, ano ba ang baraha ko? Pipi ka ba? Magsalita ka. Paano posible ito? 2, 3, 5. Ang 235, tinalo ang triple. Sabi ko sa'yo, matanda na ako, pero makakapandambong ako ngayong gabi. Ang galing ng swerte ng matandang Ginoo. Shiba, humahanga. Ginong Kian, mauna na ako. Pare, perang hiniram ko sa sugalan kanina ito. Tulungan mo akong bayaran ito. Salamat, pare. Mahal, alis na tayo. Imposible ito. Paano mo nag-deal ng baraha? Hindi ako. Kalat na baraha ang nag-deal ko. Paano naging 235? Kian siya. Mandaraya siya. Katarantaduhan. Ang ibig mong sabihin, pinalitan niya ang baraha sa harap ko. Di ba? Bulag ba ang tingin mo sa akin? Kahit ang baraha, ikaw ang nagbukas. Kian siya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ngayon, papadala ko ang tao para habulin ang pera mo. Umalis ka! Pangming, kailan mo pinalitan ang baraha? Bakit hindi ko napansin? Nang nagkikita ang Guil Liu Ji at Shiba Ye sa pagtama ng baraha sa pagtama ng baraha. Tara, magtama tayo. Tingnan ko kung ano ang baraha mo. Naglalaro lang ako ng baraha ng tahimik kasama ng matanda. Ano ba ang pinagtamaan mo? Mukhang masaya ang paglalaro mo. Ipakita mo ang baraha. Ah, Si. Yun pala ang sandali noon. Ang tunay na mga ngaso, madalas, ay nagpapakita bilang isang hayop na hinahabol. Akala ni Guil Liu Ji na loko ako sa plano niya, pero hindi niya alam. Lahat
ay nasa kontrol ko. Tara na. Sumakay na. Nandun kaya si Liu Ye sa sasakyan? Tang, amo. Yun ang sasakyan ni Shiba Ye. Parang hindi sila nakalayo. Gugutay-gutayin ko ang matandang yon. Habulin natin sila. Ang pamilya Qian ay kinain ang cash flow ng pamilya Xia. Malapit na ang Gambling God Tournament. Kung magiging dominant ang pamilya Qian, magkakaproblema tayo. Hanapin mo si Fang Ming. Mag-isip ng paraan para mabawi ang pera. Ang Shuli talaga, hindi matapat. Kaya gagamitin natin ang plano niya. Mag-isip ka ng paraan. Ayain mo si Chen Zicheng para makipaglaro. Akala ko ba, lahat ng ito ay plano mo? Bilang isang manlalaro, ang panalo o pagkalugi sa sugalan ay mahalaga, pero mas importante ang tingin sa labas ng sugalan. Minsan ang pagkalugi ay para sa mas magandang panalo. Papa, may mag-asawang matanda nakakuha ng 500 million sa sugalan natin. Nahuli na ba? Mabilis silang tumakbo, wala man lang nakita. Hindi makagawa ng tama, palaging nagpapabagsak, mga tanga. Oh, paano nagkaroon ng ganitong tao sa sugalan? May iba pa? Ang Song Xiaoxi ng Song family ay nandoon din, pero malaki rin ang nalugi niya. Pagkatapos manalo ng matanda, umalis din siya. Dalawang tanga. Naloko tayo. Hindi posible. Ang Song family, hindi ba na sumuko sa atin? Ang Gambling God Tournament ay hindi dapat mabigo. Ang Song Xiaoxi ay hindi gaanong dapat katakutan. Ang pinakamahalaga, kunin muna ang Xia family. Hoy, Xia Laosan. Ikaw, isang makasalanan. May mukha ka pang bumalik? Malapit nang magsimula ang Gambling God Tournament. Ang pamilya nating siya, kahit ang 300 milyong puhunan, hindi makakapaglabas. Ang galing-galing mo namang magsilbing pinuno ng pamilya. Lausan, huwag kang magpanik. Hindi ba't ako ngayon ay nag-iisip ng paraan? Ikaw? Ano ba? Ito ay malaking butas na 300 million. Magkano ba ang kaya mong ilabas? Buti na lang at maganda ang relasyon ko kay Young Master Qian. Handa siyang magbigay ng 300 million na puhunan sa atin. Kung hindi, hindi tayo makakasali sa Gambling God Tournament. Ang galing naman ng third uncle. Baka gusto mong ikaw na lang ang maging pinuno ng pamilya. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, natural na dapat mapunta sa may mabuting asal. Ikaw na traidor? Karapat-dapat ka ba? Naglakas loob kang magmura? Ano naman kung murahin kita? Nakipagsabuatan ka sa dealer ng pamilya Qian? Ang taong iyon ay tauhan mo, hindi ba? Para sa posisyon ng pinuno ng pamilya, nagpakahirap ka talaga. Gamit ang kamay ng pamilya Qian, ang puhunan ng pamilya Xia para sa Gambling God Tournament ay inilipat mo sa iyong sariling bulsa. At pagkatapos ay pilitin akong magbitiw. Ngunit naisip mo ba, ito ay magdudulot sa pamilya Xia na maging sakop ng pamilya Qian. Ano? Lausan, ang ganitong bagay ay magagawa mo ba? Ano naman? Sa harap ng pamilya siya ngayon, may 200 lamang. Hayaan mo akong maging pinuno ng pamilya. O ang pamilya siya umalis sa top 3 ng lungsod ng sugal. Ang pamilya Qian ay malakas na talaga. Dagdag pa ang sugal na Diyos Shuli. Ang pamilya siya ay magiging sakop ng pamilya Qian. Iyon ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Talaga bang iniisip ninyo, makakaharap ninyo ang pamilya Qian? Ano ba ang pamilya Qian at Shuli? Sa lalong madaling panahon, gagapakan ko silang lahat. Kayabangan bata, alam kong may kakayahan ka. Pero walang pera na ibibigay ko. Hindi ka makakapasok sa tournament ng sugal na Diyos. Hindi makakapasok. Sino ang nagsabi na wala akong pera? Narating na ba ang pera? Narating na ang pera. Ying, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, uncle. Lahat ay dahil sa Fang Ming.
Mabuti, mabuti, mabuti. Talagang tinutulungan ng langit ang pamilya siya. Hindi posible. Paano ninyo, sa ganitong maikling panahon, makakalap ng ganitong dami ng pera? Halika, tingnan mo ito sa sarili mo. Lausan, talagang disappointed ako sa iyo. Talagang may 300 million. Mabuti. Xiaying, ang galing mo. Ako ay sumusuko. Sandali lang. Laugan. Ano pa ba ang gusto mo? Ninakaw mo ang 300 milyon ng pamilya siya. At ngayon, gusto mo lang tumakas? Ano naman? Ano ang magagawa ninyo sa akin? Binigay sa akin iyon ni Qian Xiao. Hindi ba gusto mo ang posisyon bilang pinuno ng pamilya? May lakas ka ba ng loob na makipagsugal sa akin? Kung manalo ka, aalis kami ni Xiaying. Sa iyo, ang pamilya siya. Kung matalo ka, isuka mo ang 300 milyon. Akala mo ba tanga ako? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay isang dalubhasa sa panloloko sa sugal? Hindi ako makikipagsugal sa iyo. Sino ang nagsabing ako ang kalaban mo? Pinahamak mo ng todo si Xiaying. Siyempre, siya ang kalaban mo. Ano? Takot ka ba? Anong ikinatatakot ko? Ang mga kasanayan ni Xiaying, ako ang nagturo sa kanya. Gaano ba kalawak ang alam niya? Hindi ko ba alam? Tito, ano ang gusto mong laruin? Dados na lang. Pero itong lalaking ito, hindi dapat lumapit sa iyo para hindi siya makapanloko. Sige, walang problema. Palitan mo. Huwag kang masyadong magmalabis. Ano? May daya ang dice cup niya. Takot kang ipagpalit sa akin? Kung gusto mo, ibibigay ko. Huwag kang magdadahilan kapag natalo. Kung napalitan na. Kahit may daya ang dice cup, tanggap ko. Simulan na. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mong tulungan si Xiaying na mandaya. May laman talaga ang dice cup. Mas magaling ako sa kontrol ng dice. Panoorin ko kung paano ka mananalo. Buksan mo. 4 na 6, isang 3. Panalo ako. 5-6. Hindi pwede. Pinapalitan ko ang dice cup. Inasahan ko na papalitan mo ang dice cup. Natatakot ka sa kakayahan ko. Natatakot kang mandaya ako para tulungan si Xiaying. Ang buong atensyon mo, nasa akin. Bilang isang gambler, natakot ka bago maglaban. Isang bitag. Agad kang sumunod. Paano ka mananalo? Nagplano ka para sa akin? Sinabi mo mismo, kahit may problema ang dice cup, tatanggapin mo. Ibigay mo ang pera. Hintayin mo lang. Oy, Kumusta? Nakakuha na ako ng ebidensya ng ilegal na gawain ng pamilya Kian. Ayos. Sa wakas, mapababagsak ko na ang pamilya Qian. Kumusta na diyan sa'yo? Maayos naman ang lahat. Handa na ang lahat. Hintayin na lang natin ang Gambling God Tournament. Hindi. Kulang pa tayo ng isang tao. Sino? Si Chuli. Malapit na ang oras para isara ang lambat. Magkita na lang tayo sa Gambling God Tournament. Itong bagay na ito, ano ang kinalaman ni Shuli? Kakapirma lang ng partnership ni Shuli at ni Shiba Ye. Plano nilang sa Gambling God Tournament, pabagsakin ang pamilya Qian. Bakit niya gagawin yun? Hindi ba't ang pamilya Qian ang kanyang backer? Kahit na siya ang gambling god. Kung wala ang suporta ng backer, wala rin siyang kwenta.
Ang isang top-notch na swindler, ang relasyon niya sa backer ay partnership. Pareho sila ng estado. Nasa itaas ang swindler, nasa ibaba ang backer. Malakas ang impluensya ng pamilya Qian. Malamang mahirap ang buhay niya. Sa ilalim ng pamilya Qian. Xia Ying, Gino, ano bang ginagawa mo? kayong lahat ang may kasalanan nito. Sugod. Fang Ming, Fang Ming. Fang Ming! Bitawan mo! Shuli, ikaw pala, nakarating ka pala sa ganitong punto. Talagang nakakagulat ka, senior. Pakawalan mo, si Xia Ying. Wala siyang kinalaman dito. Kung may problema, sa akin ka lumaban. Hindi pwede iyan. Kung malaman ito ni Qian Feng, magkakaroon ng malaking problema. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka ba curious? Bakit ngayon lang? Hindi ka hinahanap ni Qian Feng? Ikaw ang regalo ko kay Qian Feng na inihanda ko ng mabuti. Hindi na ako makapaghintay na makita ang kanyang reaksyon. Shuli, Magkita tayo sa Gambling God Conference. Mag-ingat ka. Huwag mong sirain ang regalo kong inihanda ng mabuti. Nasira. Dalhin mo siya. Shuli! Shuli! Fang Ming! Fang Ming! Xia Ying! Xia Ying! Hindi ko inakala. Nakakuha pa si Ginoong Qian ng punong hukom ng Lavi Gambling Association, Mr. Ye. Mukhang ang pamilya Qian sa pagsubok na ito talagang determinado. Malapit na magsimula ang Gambling God Tournament. Bakit hindi pa dumating sina Fang Ming? Hindi ko alam. Hindi ko rin sila na-contact. Mga kapwa, maligayang pagdating sa Gambling God Tournament. Ang lahat ng nag-ambag ng 300 million ay maaaring sumali. Ang huling mananalo ay maaaring hamon ang Gambling God Xu Li. Lahat kayo ay mga profesional sa larangan. Kaya sa Gambling God Tournament na ito, hindi kami nagbabawal sa pandaraya. Ano ang ginagawa ni Xu Li? Hindi bawal ang pandaraya? Paano kung nahuli? Kapag nahuli, automatikong talo at disqualify. Inaasahan kong makalaban kayo. Susunod, hayaan ng Mr. Ye na ipaliwanag ang mga patakaran. Sa pagsubok na ito, naghanda kami ng pinaka-advanced na mga kagamitan. Maraming kamera ang nakalagay dito. Kung makapandaraya. Depende sa kakayahan ng bawat isa. Bakit hindi pa dumating si Fang Ming? Mukhang lahat ay nakapagparehistro, kaya ipinapahayag ko. Kasama ako? Sino siya? Si Fang Ming. Hindi ko inakala na buhay ka pa. Qian Feng, handa ka bang makipagsapalaran sa akin? Wala kang karapatan para doon. Ang kinatawan ng aming pamilyang Qian ay si Xu Li. May isang bagay na nakalimutan kong sabihin. Ang partnership ko sa pamilyang Qian ay tapos na. Sa laban ng Gambling God ngayon, ako lang ang kinakatawan ko sa laban. At Xu Li, naglakas loob kang tumalikod sa akin? Partnership lang talaga ang meron sa ating dalawa. Paano naging pagtalikod? Kung ganoon ang iniisip mo na mahihirapan ang pamilyang Qian, malaking pagkakamali iyan. Ngayon, ako, Qian Feng, ang kinatawan ng pamilyang Qian. Hindi ko inakala na umiwas si Xu Li sa pamilyang Qian. Si Qian Lao ay kilalang veterano.
Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataon na makalaban siya. Inayos na ng tatay ang lahat. Bata, may pera ka ba? Ang patakaran sa labanang Gambling God ay dapat may 3 bilyon ang pondo para makasali. Umalis ka na kung wala kang pera. Ako ang magbibigay para sa kanya. Sa huli, ako ang kanyang senior. Kailangan ko ring tulungan siya sa ganitong simpleng bagay. Dapat kang magpasalamat sa akin, di ba? Junior. Salamat talaga. Gino. Anak ng Fang. Kung mananalo ka sa iba sa kompetisyon, sasabak ako sa laban mo. Bakit? Hindi ba ako may 300 million na pusta? Takot ka ba sa akin? Akala mo takot ako sa'yo? Simulan na. 100 million chips. 10 rounds ang limit. Bagong deck ng baraha sa bawat round. Sa 10 round, bilangin ang chips. Ang may mas kaunting chips, talo. Ano sa tingin mo? Siye. Ang buhay mo, akin na. Sa tingin mo, mananalo si Fang Ming? Sa poker, 5 baraha ang kabuuan. Sa unang round, 2 ang ibibigay. Ang una, nakatago. Ang pangalawa, nakalantad. Batay sa lakas ng baraha sa kamay, magpusta o mag-fold. Ang natirang 3 baraha, sa 3 round ibibigay. Sa bawat round, pagkatapos, ibigay ang isa. Magpusta ulit. Sa parehong oras, pwede ring mag-all-in. O mag-fold. 52 baraha, random na ibibigay ang 5 para sa kombinasyon. Mahigit 2.5 million ang posibleng kombinasyon. Mahirap talaga ang laban na ito. Pero Shu Li at ang pamilya Qian, sa mga nakaraang taon sa Gambling King Tournament, palaging gumagamit ng sariling tao. Baka mabagsak si Fang Ming sa loob. Heart King, malaking taya, magsalita. 5 milyon. Sige, taya ko. Karaniwang manlalaro ng dayaan, bihira silang magdaya sa simula. Pero sa laban natin ngayon, 10 round lang. Malamang magdaya siya sa unang round. Magsimula siya sa dayaan. Nagdaya siya. Ang 7 na ito, talaga ba itong base card niya? O ang pangatlong card? Ang mga card ngayon ay 10, J, K, 3 magkakaibang kulay. Hindi na mabubuo ang flush. Ang pinakamalaki ay straight lang. Diamond King, magsalita. Milyong. Ganito lang kaliit ang taya? Nakakahiya talaga para kay Fang Tianqiu. Sige, taya ako. Dagdagan pa ng 10 million. Kung hindi malaking card, walang dahilan para magpalit ng card. Ang card na pinalitan niya, talaga ba ay K o A? A. Ang kilos at ekspresyon niya, wala akong makitang kahinaan. Titigil ako. Tumaya na lang. Natakot ka lang sa tres ng clubs? Akala ko ang galing-galing niya. Mukhang ang pamilya Pang ay ganoon lang pala. Hindi pa tapos ang huling round. Wala pang nananalo. Mr. Ye, pakisuyong magbigay pa ng baraha. Ang ating base bet sa round na ito ay nadadagdagan ng paisa-isa. 10 ang kabuuang round. Unang round, 1 milyon ang base bet. Pangalawang round, 2 milyon na. Ang huling round ay 10 milyon. Dahil sa huli, batay sa dami ng chips, magdedesisyon kung sino ang mananalo. 5 na ang round ngayon. Kung susumahin, natalo ako ng 11 milyon.
Kung ang natitirang 5 round, hindi ko mabawi ang 11 milyong iyon. Talagang matatalo ako. Para siguradong manalo, kailangan kong mandaya. Pero sa ganitong laro na walang shuffle at cut, kung gusto mong mandaya, kailangan mong nakawin ang baraha. Maraming bihasang manlalaro dito. At hindi mabilang na mga CCTV. At may eksperto sa pandaraya tulad ni Qian Feng. Napakahirap magnakaw at magpalit ng baraha. Pero para manalo, subukan ko na lang. Mr. Ye, sa tingin ko may problema ang barahang ito. Gusto kong i-check ang baraha. Patingin niya. Ang mga kabataan ngayon, kapag natalo sa baraha, sinisisi ang baraha. Mr. Ye, ipamigay ang baraha. Ang open card ko ay Heart Queen. Ang open card ni Qian Feng ay Club 4. Ang Heart Queen ang magsalita. 5 milyong. Sumusugal na rin sa malaki. Sasabay ako. Dis milyong. Sasabay ako. Sa ganitong baraha niya, kung walang pares, o kung ang hidden card ay ace. Dapat matagal na siyang umayaw. Pero bakit sumabay pa siya? Ang Club Jack ang magsalita. 10 milyong. Sabay. Ang nakalantad na mga baraha ko ngayon iba-iba ang kulay. Queen, 10, 5, 2. Ang nakalantad na mga baraha ni Qian Feng iba-iba rin ang kulay. 4, 8, Jack, 4. Para manalo ako sa kanya. Ang tinago kong baraha dapat ay Queen at 10. O 5 para posible. At dapat sigurado ako ang tinago ni Qian Feng ay hindi 4, 8, Jack. Ang labanang ito ay napakahirap. Pero kung matalo ako sa labanang ito, ang susunod na 4 na labanan, wala na itong kahulugan para sa akin. Kung mag-check lang si Qian Feng at hindi tumaya ang kanyang huling chips, mas marami pa rin kaysa sa akin. Ang labanang ito ngayon ay labanan ng buhay at kamatayan. Para sa 2-4. 5 milyon. 5 milyon ang taya niya. Hindi niya pinili ang all-in. Sa tingin ko, 2-4 lang ang baraha niya sa round na ito. Walang triple o 2 pares. Pero kahit ganito, para mas mataas ang baraha ko kaysa sa 2-4 niya, kailangan kong magdaya at magpalit ng baraha. All in. Parang meron ka lang ng pares ng 4. Kahit sumunod ka o hindi, talo ka na. Tama, mayroon ako lang ng pares ng 4. Pero hindi ka maaaring manalo sa akin. Sa tingin mo, binobola ko ba? Hindi mo ako binobola. Mas malaki ang mga baraha mo kaysa sa akin. Pero nag-cheat ka. Huli na. Hindi mo na maaaring ilipat ang mga baraha. Nakatago ang mga baraha sa kanan mong kamay sa loob ng sleeve. Qian Feng bilang isang senior. Dapat handa kang tanggapin ang pagkatalo. Pero ngayon, nag-aakusa ka ng walang basehan.
Matingkad kong tiningnan. Nakuha ng lahat ng surveillance camera. Talagang nakatago ang mga baraha sa kanan niyang braso. Tingnan ninyo ng mabuti. Sa pagitan ng sleeve ng kanyang shirt. Mayroon ba ng sulok ng baraha? Malinaw ang ebidensya. Parang siyang talagang mamamatay. Kahit walang surveillance camera, maaari ko ring mahuli ang cheating mo ngayon. Hindi ka makakatakas. Tao, kunin ang kutsilyo. Ang 3 daliri. Ako mismo ang gagawa. Hindi ako nagdaya. Nagdaya pa, hindi pa umamin. Talagang kapareho ng Fang Tianqiu. Akala mo bulag kami? Hindi ka nagdaya. Ano ang itinatago mo sa iyong sleeve? Paano? Katulad ng iyong ama, hindi ka aamin? Ang tattoo, kasama ba sa dayaan? Tattoo? Anong tattoo? Ano ang sinasabi mo? Hindi posible. Talagang hindi posible. Nakita kong nagdaya ka. Nakita ko. Huwag mong isipin na gagamit ng trick na ito, ang paraan ng paghalo ng peke at tunay para magtago. Sasabihin ko sa iyo. Mr. Ye, tingnan ang mga baraha. Ang mga baraha ay tama. Lahat ay 42. Ano? Hindi posible. Nakita kong nagdaya ka. Hindi ito posible. Ang mga baraha ay nasa mesa. Tingnan mo mismo. Siya. Bata, Mr. Ye, dapat na ipahayag ang panalo at pagkatalo? Tapos na ang laban. Fang Ming ang nanalo. Alam kong makakaya niya. Qian Feng, oras na para tuparin ang pangako sa pustahan. Anak, sa pagkakataong ito, ikaw ang nanalo. Pero huwag kang magyabang. Papa, nagdaldalan. Magmura, sino ang hindi makakaya? Siya. Ang pangyayari ngayon, ang aming pamilya Qian, sa hinaharap, babayaran namin ng 100 beses. Ang pamilya Qian ninyo, wala na silang hinaharap. Ksuli, ikaw, traidor na cute. Hanggang ngayon, hinahamon mo ang aming pamilya Qian? Anong hindi ko gagawin? 3 taon na ang nakalipas. Ang aking guro, si Qian Feng, siya ang nagplano para siraan. Ang dahilan kung bakit sumama ako sa pamilya Qian, para lang makalap ng ebidensya. Para ipaghiganti ang aking guro. Nakolekta ko na ang pamilya Qian. Lahat ng ebidensya ng krimen. Ang pamilya Qian ninyo. Maghintay lang kayo sa pagkakasama sa bilangguan. Kayo. Maghintay ka. Shuli, ikaw. Ganito pala. Ang hari ng pustahan, Shuli, para ipaghiganti ang kanyang guro, talagang nagtiis para maghiganti. Kapatid, dapat na intindihan mo ako. Ngayon, ang posisyon ng Gambling King talagang dapat sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ngayon. Shuli, hanggang sa ganito na, nagpapanggap ka pa. Ang Gambling King, para sa paghihiganti, nagtiis ng napakalaking sakripisyo. Bakit ganito si Fang Ming? Napakaraming hirap na dinanas ni Shuli. Kapatid, hindi ako nagtataka na galit ka sa akin. Kung mas magaling ako noon, baka hindi magiging ganito ang aming guro. Tama na, kapatid. Sinasabi mo na ako ang pumatay sa guro? Ano ang ebidensya? Ang lahat, inilagay ko sa pamilya Qian. Sa tingin mo, paniniwalaan ka nila? Bakit siya ganito? Totoo. Talagang walang utang na loob, si Fang Ming. Gusto kong makipagsugal sa'yo. Sige, kapatid. Ano ang gusto mong isugal? Ang buhay mo ang isusugal ko. Pare, noong araw, ganito rin tayo magkaharap, nakaupo sa harap ng master, nagkukumpara ng baraha.
Umiiyak ka kapag natatalo. Ako pa ang laging umaaliw sa'yo. Ngayong iniisip ko, namimiss ko talaga ang mga panahong iyon. Akala mo ba talaga? Siguradong panalo ka na? Siyempre naman. Nasa akin ang hari. Anong laban mo sa akin? Pare, tumaya ka na. Sinabi ko na, buhay ko ang pusta. Hindi mo ba gusto ang buhay ko? Binibigyan kita ng pagkakataon. Mabuting kapatid. Kung ganyan ka katigas ang ulo, tatanggapin ko na lang ito. Sabi ko na, nasa akin ang hari. Kuya, hindi mo ba gustong tingnan kung ano ang nahawakan mo? Kailan mo? Kuya, ang Joker na ito bagay na bagay sa'yo. Dito ang tunay na hari. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Talaga, hindi ko inakala ang kakayahan mo. Pero kahit na manalo ka sa sugalan, ano ang magagawa mo? Talagang gusto mo akong patayin? Tignan mo sa labas ng mesa, ang mga tao ay nasa panig ko. Ako ang malaking nagwagi. Patayin mo ako. Hindi ka na makakatayo sa lungsod ng sugal. Ang matandang ebidensya, nawasak mo. Ang tanging bagay na makakapagpatunay na malinis ang pamilya Qian sa pangyayari, nagdala ng pasanin para sa iyo. Talagang, sa mga nakaraang taon, sinikap mo talaga. Eh ano pa? May isang tao na hindi mo naaalala. Si Gui Liuji, mukhang alam din niya ang bagay. Kapatid, ano ang sinasabi mo? Kapatid, hindi ko maintindihan. Matagal na ako sa lungsod ng sugal. Kahit Qian Feng, hindi alam ang balita tungkol sa akin. Bukod sa iyo, sino pa ang tumakip para sa akin? Alam ni Gui Liuji ang pagkatao ko. Ang taong katulad mo, hindi mo inasahan na siya ang magiging punto ng kahinaan mo. Kapatid, kilala mo talaga ako. Eh ano naman, may ebidensya ka? Sinabi ko, ang hari ay nasa akin. Shuli, hindi lahat ng tao ay katulad mo. Puro kapangyarihan at kayamanan lang ang habol. Si Tio Fang ang nagligtas ng buhay ko. Hindi kita palalampasin. Yung tao na ipinadala ko, anong ibinigay mo sa kanya para ipagkanulo ako? Akala ko pa naman, sinigurado kong isang uuwi sa bansa ang pinili ko. Hindi ko inasahan na may koneksyon din pala siya sa pamilya Fang. Ito ang tinatawag na siklo ng kapalaran. Walang takas sa hustisya. Wala ka nang matatakbuhan. Junior, alam mo ang kakayahan ko. Hayaan mo akong umalis. Kung hindi, isasama ko siya sa hukay. Shuli, napakababoy mo, Fang Ming. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Nagkakailangan lang kami. Akala mo ba makakapang blackmail sa akin iyan? Hindi ako naniniwalang wala kang pakialam sa kanya. Junior, kilalang kilala kita. Nawawala ka sa sarili mo. Sa mga nakaraang taon, lubos kitang naintindihan. Tiyak na hahanapin mo ako para maghiganti. Paano ako hindi mag-iingat? Eh ano naman? Napaligiran ka na ng napakaraming tao. Sa tingin mo, makakatakas ka pa? Hindi ako matatalo. Ako, si Shuli, ang tunay na hari ng sugal dito. Fang Ming. Huwag kang pumunta. Walang nakakaalam kung saan pupunta si Shuli. Kung mag-isa kang pupunta ng padalos-dalos, nag-aalala ako para sa iyo. Ang paghihiganti para sa aking mga magulang. Ang laging naging mithiin ko. At higit pa riyan, nasa kanila si Xiaying. Hindi ako pwedeng hindi pumunta. Pero kahit pumunta ka man ngayon, hindi natin alam kung nasaan si Xiaying. Ang bagay tungkol sa Xiaying. Nakasalalay ako sa inyo. Siyempre. Fang Ming, gusto ko sanang humingi ng tulong mo. Ang pamilya Song ay maraming anak. Ang kompetisyon para sa posisyon ng pinuno ay napakainit. Maliban sa Song Wei, hindi ko binibigyang pansin ang iba. Kaya gusto ko sanang hingin sa iyo. Tulungan mo akong mapanatili ang posisyon ng pinuno ng pamilya Song. Tao,
Hindi ko talaga dapat payagan ang taong iyon. Kumontrol sa pamilya Song. Tinulungan mo ako. Natural lang natutulungan ko rin ikaw. Pero ang pangunahing layunin ngayon ay gantihan si Shuli. Si Shuli ay nagtaksil sa pamilya Qian. Siyempre, hahanap siya ngayon ng Song Wei. Gusto niyang kontrolin ang ekonomiya ng pamilya Song. Muling maging Panginoon ng lungsod ng sugal. Saan galing ang batang ito? Xiao Shiliu. Ito ang ekspertong hinire mo? Tawagin mo ako bilang Shiba Ye. Shiba Ye. Pag naging pinuno ka na, saka mo sabihin. Nasaan ang mga tao mo? Narito na ang dakilang Diyos ng sugal. Malugod na pagdating, Ginoong Shu. Napakalaking karangalan para sa akin. Nagpapasalamat ako sa pagpunta mo rito. Maganda ang swerte mo, Song Wei. Ngayon, mismong Ginoong Shu ang lalahok. Sino ang kalaban? Sila mismo. Song Xiaoxi. Ang dugo mismo ay dumating sa pamilya Song. Pinapayo ko na magpasubok ka na. Bakit ikaw ulit? Paano kayo nagkasama? Kilala mo siya, Liu? Nagkita kami dati. Hindi mo inaasahan. Nakababatang disipulo. Kahit pansamantala akong nawalan ng kapangyarihan, may kakayahan pa akong bumangon. Ang pamilya Song, ang unang hakbang ko. Song Wei. Paano ang laro sa pamilya Song? Pagtatalo para sa lider ng pamilya Song. Ang lahat ng kasali sa pamilya Song, maaaring magdala ng isang kasama. Ang mga kasali sa pamilya Song ang unang lalaban. Pagkatapos matalo, ang kasama ang susunod. Kapag lahat natalo, talo ang grupo. Napakakomplikado, nakakainis. Diretso lang bata, maglaban tayo para sa tagumpay. Kahit si Song Xiaoxi, hindi rin ako matatalo niya. Sa lakas lang. Talagang hindi ko kayang labanan ka. Ginoong Shu, hindi sinasadya noon. Natalo ka sa kanya. Bigyan mo si Liu Zi ng isang pagkakataon. Ngayon, pagsasabayin ko ang lumang galit at bagong sama ng loob. Papatayin ko siya. Sige, ipagkakatiwala ko sa'yo. Kapag natalo ka, bananagutan mo ang mga kahihinatnan. Nauunawaan ni Liu Zi. Batang lalaki, naging pabaya ako noon. Kaya, nanalo ka. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo kung bakit tinatawag na Ghost Liu Ji, si Ginoong Liu. Liu Zi, paano mo gusto maglaro? Huwag mong sabihing si Ginoong Fang, hindi mag-aalaga sa'yo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatawa. Maglaro tayo ng pagyanig ng dice ngayon. Ang mas mataas na puntos ang mananalo. Liu Zi, tingnan mo, ang ikli mo. Hindi ba masyadong mapanlamang sa'yo ang pag-agawan ng dise? Anong alam mo? Tinatawag itong matatag na pundasyon. Fang Ming! Pinakakinamumuhian kong sabihin ng mga tao na ako'y pandak. May lakas ng loob ka bang magdagdag ng pusta? Sige, ano ang gusto mong idagdag? Kung matalo ka, putulin ang dalawang binti mo. Sige, kung ako ang manalo, aalis kayo sa pamilya Song at isasauli ninyo si Xiaying. Talunan ka na nito, boy. 10-6. Natalo ka. Nako, isa lang. Wala kang silbi. Puro kapalpakan lang ang dala mo. Tapos na ang laban. Mabuhi po ang punong angkan ng Song. Mabuhi po ang punong angkan ng Song. Mabuhi po ang 18 na Ginoo. Pagpugay sa Panginoon ng 18, Song Wei.
Bilang miyembro ng pamilya Song, nagtatrabaho sa pamilya Qian at nagtataksil sa sariling pamilya. Ipapahayag ko na pinatalsik ang Song Wei sa pamilya Song. Panahon na upang tuparin ang kasunduan sa pustahan. Ibalik na ang Xiaying. Ano ka ba? Bakit ko dapat tuparin ang kasunduan sa pustahan? Gusto mo bang sirain ang kasunduan? Ano ngayon? Kung hindi mo sinira ang mga plano ko, paano ako mapunta sa ganitong kalagayan? Sarili mong kasalanan iyan. Nagtataksil ako sa pamilya Qian. Dun. Nawala ang titulo ng Diyos ng pustahan. Ikaw ang dahilan, kaya ako nagpupunyagi sa pagpapatakbo. Sarili mong pagkakamali iyan. Sasabihin ko ulit. Ibalik ang Xiaying. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng buhay ngayon. Kung hindi ako makakauwi ngayon, makikita lang ninyo ngayon ang katawan ng Xiaying. Walang kwenta ka. Wala kang natapos na kahit isa sa mga ipinagawa ko sa iyo. Ako, Liu, ay nagkakamali. Pakiusap, Ginoong Shu, patawarin mo ako. Alam mo ba na tumalikod ako sa pamilya Qian? Gusto mo bang sabihin na kapag wala ako sa pamilya Qian, wala na ako, at meron pa ako ng hawak nila sa akin? Hindi! Alam ng pamilya Qian na para sa posisyon ng gambling god, maaari akong tumalikod sa aking maestro. Kung para sa mas mataas na halaga, maaari rin akong tumalikod sa pamilya Qian. Ginoong Shu, ano? Ano ang gagawin natin? Natalo na tayo sa Gambling God Tournament. Natalo rin tayo sa labanan para sa liderato ng pamilya Song. Ang huling pagkakataon natin, nasira mo. Ginoong Shu, huwag kang magalit. May kakayahan ka, hindi mo dapat alalahanin ang pagbangon muli. Ano kaya ang mangyayari kapag ang pamilya Qian ay maging pamilya Shu? Ano kaya? At kasama ko pa rin ikaw. Salamat sa biyaya, Ginoong Shu. Handa akong mag-alay ng buhay ko walang pag-aatubili. Hindi mo ako kailangan tulungan. Kailangan mo lang manatiling tahimik. Ginoong Shu, sobrang tahimik ng bibig ko. Ang mga patay lang ang tunay na nananatiling tahimik. Ang babae mula sa pamilya Xia ay nasa poder ko pa. May pagkakataon pa ako. Ako ang gambling god Shu Li. Hindi ako matatalo. Nahanap na. Nahanap na si Xiaying. Hindi. Ako yan. Naglakas loob ka pang pumunta? Nandito ako para magdala ng mensahe sa iyo. Kung gusto mong makita si Xiaying, sumama ka sa akin. Fangming, huwag kang pumunta. Natatakot ako na ito ay isang trap na inihanda nila. Si Xiaying ay nasa kanila pa. Kailangan kong pumunta. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang pumunta ng mag-isa. Huwag magsalita ng walang kwenta. Nandito ako. Nasaan si Xiaying? At makipagsugal ka sa akin. Kung manalo ka, pakakawalan ko si Xiaying. Paano ko malalaman? Totoo ba ang sinasabi mo? Wala kang pagpipilian. Xiaying? Pakawalan mo si Xiaying. Kung hindi, papatayin kita. Sige, subukan mo. Patayin mo ako. Kung hindi, isasama ko si Xiaying sa pagkamatay. Sa daan, patungo sa kamatayan. Magkakaroon ako ng kasama. Ano ang gusto mong ipagsugal? Huwag magmadali. Kung manalo ka sa akin, pakakawalan ko si Xiaying. Kung manalo ako, kukunin ko ang 100 billion. 100 billion? Hindi ba natatakot kang mabusog? Hindi mo na yon problema. Sabihin mo lang kung gusto mong tumaya. 100 billion, tama? Sana sundin mo ang usapan. Huwag kang mag-alala. Si Shu Li, may integridad pa rin. Pakawalan mo na si Xiaying. Natalo ka na. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi pa nagsisimula ang tayaan. Ako na ang talo? Wala kang ibang pagpipilian ngayon. Ang gambling heart mo ay nawala na sa balanse. Ginamit mo ang pagkakulong ni Xiaying para takutin ako para tumaya sa iyo. Natalo ka na.
Bullshit! Anong gambling heart? Sa loob ng maraming taon sa mundo ng gambling, ako, hindi ko pa narinig yan. Alam ko na, gusto mo lang sirain ang mindset ko, tama? Pareho ang nagturo sa atin. Alam mo yan? Hindi ko alam. Siyempre, hindi mo narinig yan dahil ako mismo ang nag-isip nito. Isipin mo ang mga gambler. Kapag mas maraming talo, mas nawawala sa balanse ang mindset hanggang sa mapunta sa dead cycle. Ang mga may magandang mindset, dadating ang financial luck. Ito ang gambling heart na naisip ko. Wala kang pag-asa ngayon. Nasisiraan ng ulo dahil sa pagkatalo. Hindi mo ako matatalo. Pinapayuhan ko na pakawalan mo si Xia Ying. Para mabigyan kita ng pagkakataon. Hindi matatalo ang Ginoong Shu. Ginoong Shu, huwag kang makinig sa kanya. Anong gambling heart? Niloloko lang niya kayo. Hindi ko alam? Kunin mo si Xia Ying at dalhin mo rito. Titingnan ko kung ma-maintain mo pa yan. Gambling heart na yan. Xia Ying, tumigil ka! Umalis ka na, Lolo. Pustahan tayo. Palaya mo si Xia Ying. Nababagabag din ang isip mo. Ngayon, sino ang talo? Sino ang panalo? Talo ako. Palaya mo si Xia Ying. 100 billion. Papasok agad sa account. Huli na. Ngayon, gusto kong makipagpustahan sa buhay. Ang talo, hindi makakaalis dito. Kaya mo? Sige, maghulaan tayo ng numero. Kumuha ka ng isang baraha. Kapag tama ang hula ko, panalo ako. Kapag mali ang hula ko, panalo ka. Ang baraha, may disaplo uri ng numero. Puro swerte lang. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Wala kang alam. Sa daan ng pagsugal, ang pinakamataas na antas ay tinatawag na Diyos Demonyo. Anumang baraha gusto mo, makukuha mo. At ang kakayahan ko ngayon, naabot na ang ganitong antas. Anong Diyos Demonyo? Panloloko lang iyon. Mga tanga lang ang maniniwala. Hindi rin ako naniniwala dati. Pero ngayon, kung naabot mo ang ganitong kakayahan, maniwala ka rin. Para kang Diyos sa mesa ng sugal. At lahat sa mesa ng baraha. Hindi makakatakas sa mga mata ko. Halimbawa, nasaan ang bawat baraha, ang galaw ng bawat tao. Hindi makakatakas sa kamay ko. Hindi ako naniniwala. Ano ang baraha? Diamante 3. Paano posible? Ito, espada 10. Nagdaya ka sigurado. Bullshit. Ang buong deck, ikaw ang nagdala. Bawat baraha, ikaw ang kumuha. Paano ako madaya? Anong kalokohan niyang Ghost God Realm na yan? Ang labo naman nito. Kahit ako na Sugal King, hindi ko naabot yan. Paano mo naabot? Ikaw, Shuli, kahit na Sugal King ka, ginawa mo lang ang sugal, isang kasangkapan, para makamtan ang gusto mo. Hindi mo ito sineseryoso. Naalala mo pa ba ang ama natin noong unang itinuro niya sa'yo? Huwag ka nang mag-isip, siguradong nakalimutan mo na. Ayon sa kanya, ang sugal ay hindi paraan para yumaman. 10 sa 9 na nagsusugal ay talo. Ang hindi pagsusugal, ang tunay na panalo. Huwag mo akong sermonan. Wala kang karapatan. Palakas sa balon. Di mo mapapaliwanag ang yelo sa uod sa tag-araw. Huwag mong kalimutan ang ating pustahan. Pakawalan mo siya. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Fang Ming, papatayin kita. Ang pamilya Fang ay naging ang pinakamalaking pamilya sa lungsod ng kasino. Kung alam ni Uncle Fang sa kabilang buhay, siguradong masaya siya. Dahil sa sugal, Shuli ay nangapi sa guro at sumira sa tradisyon. Ang pamilya Fang, ako lang ang natira. Sa tingin ko, dapat ay naapektuhan din ng sugal. Layo sa sugal. Ang hindi pagsusugal ay panalo. Ngayon, nagdesisyon ako. Lahat ng kasino ng pamilya Fang isasarado lahat. At ibibigay ang lahat ng assets para sa pag-unlad ng mga bagong negosyo. Ang pamilya siya ay ibibigay din ang lahat ng assets. Nag-usap kayo, di ba? Bakit hindi mo ako sinabihan?
kung sarado ang kasino ninyong lahat? Ang lungsod ng kasino ay walang kasino, paano pa ito tatawag na lungsod ng kasino? Oo nga, Fang Ming. Kung ganito ang lungsod ng kasino ay dapat magpalit ng bagong pangalan. Tawagin natin itong New City. Para sa New City, para sa kinabukasan. Sige. Isa pa, may magandang balita. Fang Ming at Xia Ying ay magpakasal sa ika-ano ng susunod na buwan. Magpakasal. Ang magkasintahan ay nagiging mag-asawa. Salamat sa inyo. Kung wala kayo, walang kinabukasan para sa amin. Fang Ming, bakit natigilan ka? Halika, kiss mo ang bride mo. Oo nga, halika, halika. Kiss. Kiss, kiss, kiss.